siyang kumuha ng mga dokumento at nangopya ng files. Okay, let's talk about force Hmm. or intimidation na lang. Isali na lang intimidation. Okay? Kasi 'pag force, mga kabatas natin, in relation to law, dapat may puwersa na mangyayari. Oh, in relation to law, yung pinapaliwanag dito ni Attorney Libayan, pero may iba pa bang means or meaning yung force, no? Sabihin natin hindi in relation sa law, pero in force other meaning ng kumbaga other sabihin na natin na hindi gumagamit ng physical na puwersa. Pero matatawag mo pa rin na puwersa. 'Di ba? Okay? Ngayon, yung puwersa na yun, mga kabatas natin, dapat enough para yung tao, okay, yung tao, mapilitan. Hmm. Oh, ito lang naman yung ano ko diyan. Hindi ko naman siya dinedebunk, pero ito lang yung other side. Yung other perspective ko agad diyan. Pwede naman 'di bang mapilitan ang isang staff na employee na makuha ng isang congressman yon kahit hindi siya puwersahin o kahit hindi puwersahin yung employee. Pero force pa rin yung gamit. Ano ibig ko sabihin doon sa force? No, mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Puwersa para yung tao ay mapilitan. Mm. Dapat compelling yung force to begin with. Mm. Kapag yung puwersa ay hindi malakas, Mm. kapag yung puwersa ay Oh, ito naman tama. Agree ako sa compelling. In a sense na hindi siya physical. But in a force or sabihin ko na lang, no? Sabihin ko na, in a authority, power of authority. di tantamount to panghaharas. Oh, Okay? Madaling hindi daw tantamount. Sabihin natin, hindi hinaras, pero napilitan yung empleyado. Bakit? Kasi ang ginamit na force, hindi physical force. Ang ginamit na force doon, anong klaseng force? Yung power of authority. Ito po yung example nun, ha. Oh. Ayan. Ayan, oh. Oh, ano yung tinutukoy kong force dyan? Sabi ko dito, no, nagtanong tayo. Sabi ko, pwede bang gumamit ng puwersa kahit hindi siya physical na puwersa? Sabi dito, oo, pwede. Depende sa konteksto at batas na ina-apply. Sabi dito, sa pangkalahatan, ang puwersang kinuha, ito yung ano, quote and quote, ang puwersahang kinuha ay hindi lamang limitado sa physical na dahas. Kasi yung sinasabi dito ni Attorney Libayan, guys, ano to puwersahang kinuha gamit ang physical na dahas. Yun yung pinapaliwanag dito in relation sa law. Pwede rin itong mangyari kahit walang physical action. Yun yung pinapaliwanag ko sa inyo, guys. Pwede rin na walang physical action. Ano yung titukoy ko? Pamimilit o pananakot? Ano ibig sabihin nun? 'Di ba? Halimbawa, tinakot na may masamang mangyayari kapag hindi binigay, pero pwede rin ibang meaning ang ginamit. May banta, verbal, implicit o sitwasyon. Pwede yung ganun. Baka nagbanta. Hindi kasi natin alam kung kasi ang nandoon lang stop tsaka siya, 'di ba? Sabihin natin congressman tsaka empleyado, simpleng empleyado, 'di ba? So ano yung ibig sabihin doon? Abuse of authority o moral force. So gets nyo na, ang sinasabi kong puwersa na ginamit laban dito sa mga empleyado ni congressman ay moral
force. Bakit ko nasabi? May halimbawa tayo, boss, empleyado. Ayan na yun. Dito na papasok yung tinatawag na congressman siya, simpleng empleyado lang itong mga staff na to ng DPWH. Guro, estudyante. Sa kanila naman, congressman, simpleng empleyado. Diba? Nagigets nyo na. So, nakuha, para sa akin lang nakuha ni Libiste yung mga dokumento gamit ang tinatawag na, guys, moral force. Hindi ibig sabihin physical force na, pero force pa din yun. Diba? Pero persahan, nakuha niya. Baka, ito lang let us assume, no? Ako din, mag-assume kasi nag-assume din sila eh. Diba? Nag-assume din to si Atty. Libayan. Ako naman, ina-assume ko na baka may sinabi gamit yung kanyang authority, power of authority, itong si Congressman Libiste, kaya napilitan na ipakita no, ng mga staff yung mga dokumentong nandoon. Diba? Na kailangan ni Leandro Libiste. Diba? So, walang magawa yung mga empleyado na yun, yung mga staff kasi ginamitan sila ng tinatawag na guys, moral force. Diba? So, hindi lang ibig sabihin physical portion. Merong moral or emotional strategy yung ginamit.